Habang nagsasaya si Bato at Bongo dahil sa pagkakapanalo sa eleksyon bilang senador, ang hindi nila alam may isa pa silang kalaban, ang Bato, na mas matigas pa sa Bato, ang batas. At Atty. Conti nagsalita na. Bad news, ICC ilalabas na ang warrant. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Habang tila nagsasaya sina Bato at Bongo, may kalaban sila na hindi naboboto at mas mabagsik sa botohan. Habang ang iba ay abala sa pagdiriwang ng tagumpay, may tahimik pero matalim na gumuguhit sa likod ng entablado ng politika. Sina Bato at Bongo matagumpay, nakangiti, nagwagi, pero masayang panalo, pero may bumubulong na panganib. Habang nagpapalakpakan ang kanilang mga taga-suporta, habang binabasa ang resulta ng halalan at sinasabing panalo na, isang maliit ngunit malakas na tinig ang pumuhit sa katahimikan. Si Atty. Cristina Conti, isang abogado ng karapatang pantao, nagsalita na. Hindi para batiin, hindi para pumalakpak, pero para magbabala. May ICC warrant daw na paparating na hindi lang nangyari kay Duterte. Si Bato, sigurado magkakaroon ng warrant, ikapan ni Conti, pero hindi doon natatapos ang pasabog dahil hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinututukan ng ICC, kundi pati na ang mga pinakamalapit sa kanya. Sino nga ba sila? Sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, dalawang pangalan na hindi lang kilala kundi malapit din sa puso ng dating Pangulo. Pero paano nangyari ito? Sabi ng ilan, hindi ba't nanalo man sila sa eleksyon? Hindi ba't tinanggap sila ng tao? Oo, pero ang ICC ay hindi botohan. Hindi ito popularity contest. Ito ay hukuman. Kung saan ang tanong ay hindi sino ang sikat, kundi sino ang responsable. Command responsibility. Isang salitang mas mabigat pa sa pangalan. Hindi na kailangan pa ng CCTV o baril sa kamay. Sa ilalim ng batas ng Rome Statute, sapat ng malaman at hindi na kailangang kumilos para matawag kang sangkot. Kahit ang pagiging malapit kay Duterte ay hindi lamang sentimental, ito'y legal. At Conti, tahasang sinabi ang isang masakit na salita. Isang mayor sa loob ng selda, dalawang senador sa trial. Conti, tahasang sinabing, by later this year, possibly September, we might be looking at a sitting mayor on trial. Oo, si Mayor Duterte ang tinutukoy, kahit nakakulong ay nanalong mayor. Pero mas nakakagulat ang kasunod, and we're looking at two senators of the Republic being on trial. Isang eksena na parang pelikula lang, pero ito ay realidad. Pero bakit ngayon lang? Tanong ng ilan. Ang sagot ni Conti ay simple pero masakit dahil nabigo ang ating mga institusyon. Ang ICC ay hindi papasok kung kaya nating parusahan ang sarili nating mga kriminal. Pero dahil tila naging bulag, pipi at bingi ang hustisya sa loob ng bansa, ang mundo na ang gumalaw. Bongo, aid lang ba o enabler? Tahimik si Bongo, laging nasa gilid ni Duterte, laging nakaalalay, pero sa mata ng batas ay maaaring tagapagpatupad. Kahit ang tanong, siya ba ay saksi lang o bahagi ng sistema? Ang sagot ay binubuo na ngayon ng ICC. May panalo pero may kakulangan ng pananagutan. Nakakapanalo sa halalan, oo, pero hindi ibig sabihin nito ay ligtas na sa batas. Ang eleksyon ay hindi shield, hindi armor. Ito ay papel, samantalang ang ICC ay kapangyarihang magdadala ng mga senador, hindi sa Senado, kundi sa sakdalang hukuman.
Ang giyera ay hindi Duterte versus Marcos kaibigan, kundi si Conte ang nagsabi, "This is not a Duterte versus Marcos war, it's people versus Duterte." At sa giyerang ito, hindi bala ang puhunan kundi ebidensya. Hindi propaganda kundi testimonya, hindi kasikatan kundi katotohanan. Kaya ano ngayon ang mangyayari? Habang ang masa ay abala sa drama ng politika at sa kasiyahan ng eleksyon, sa ilalim ng mesa may lumalagta. Nasa dahig may mga pangalan ng sinusulat sa papel ng waran. At ang tanong ay hindi na sila ba'y huhulihin, kundi kailan. Hindi masamang magsaya, pero dapat tandaan, habang ikaw ay masaya, ang batas ay hindi natutulog. Dahil ang tunay na laban, hindi sa entablado ng halalan na gaganap, kundi sa harap ng isang hukom, kung saan hindi boto, kundi katarungan ang bibilangin. At ang tanong, totoo ba ang mga paratang kay Duterte, Bongo at Bato de la Rosa? Ang batas na ang huhusga. Have mercy, O God. Lucas 12 verses 2-3. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag, kaya ang anumang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa bubungan. Habang ang mundo ay nagpapalakpakan sa tagumpay ng ilan, habang ang hustisya sa lupa ay tila dahan-dahan o pinipigilan ng kapangyarihan, ang ating Panginoon Jesus ay nanatiling hari ng katarungan. Siya ang nagsabing, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." 1:14 verse 6. Hindi siya nabibili ng boto kaibigan, hindi siya natatakot sa posisyon, kundi siya ang pinakamataas sa lahat. Hindi siya nasisilaw sa pangalan. Ang mundong ito ay kayang itago ang krimen, burahin ang ebidensya, o linisin ang imahe ng makapangyarihan. Pero sa harapan ng ating Panginoon Jesus, lahat ay lalantad, lahat ay hubad, lahat ay haharap. Hindi dahil sa galit ang Diyos, kundi mahal niya ang katarungan. Mahal niya tayo. Dahil mahal niya ang bawat inulila, bawat inosenteng pinaslang, bawat pamilyang naghahanap ng sagot, at pati ang mga taong makasalanan katulad natin ay mahal din niya. Ang kanyang puso ay laging nasa mga naapi at lahat ng mga tao. Ang pag-asa ng bayan ay hindi nakaangkla sa ICC o sa korte ng tao. Ito'y nakaangkla sa walang kapantay na katapatan at katarungan ng ating Panginoon Kristo. Kaya habang may mga umiiwas sa hustisya, tayong naniniwala ay tumingin sa Kanya, manalangin, manindigan, at higit sa lahat, maghintay. Dahil darating ang araw ng liwanag kaibigan, at sa araw na iyon, ang ating Panginoon Jesus mismo ang magpapakita ng katotohanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang sandigan ng aming bayan. Ikaw ang hari ng katarungan. Sa gitna ng kasinungalingan at pagtatakip ng tao, Ikaw ang katotohanang hindi mapipigilan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga naapi, ang mga inulila at ang buong bayan. Gamitin niyo po ang iyong kapangyarihan para ilantad ang katotohanan at panagutin sa inyo pong kalooban ang mga dapat managot. Turuan niyo po kaming maghintay at kumilos ayon sa iyong kalooban, at turuan niyo po kaming magpatawad at magkaroon ng pagmamahal ng katulad ng aming Panginoon Kristo. Sa iyo po ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin, at patuloy niyo pong gabayan ang mga Duterte, si Senator Bongo at gayon din si Senator Bato at lahat ng aming mga leaders. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen.